Hi everyone! Good evening po. Ayan po, marami po kasing nagtatanong dito sa how to register sa natin, sa scholarship program po natin. So, sa mga hindi pa nakakalam, sa mga baguhan po, sabihin ko na lang po dito yung mga requirements po. Number 1 na kailangan ko lang po is yung kailangan ko pong malaman kung ano po yung trabaho po ng magulang at yung income po nila. Para alam ko po kung anong tulong yung ibibigay ko sa bata. So, yun pong yung number 1 na katanungan ko dun sa requirements ko. Kailangan ko lang po malaman kung ano pong trabaho ng magulang or yung guardians ng bata. At saka kung magkano yung income. Ayun. Tapos yung number 2 po, kailangan i-update po ako palagi. Kasi once na ikaw na po yung once na ikaw na ay isang scholar ko po, pinapa-open kita ng iyong bank account. Kasi doon po mismo ako naghuhulog ng pera or kailangan kong nakikita kung magkano yung laman ng bank account. Kasi doon ako nag-i-start na magpadala. Kaya kailangan updated ako. Laging may screenshot, tinatanong ko, or kahit hindi ako magtanong, dapat ikaw mismo nag-update. Kung magwi-withdraw ka doon sa pera, kailangan sabihin mo sa akin kung saan mo gagamitin yung pera. Tapos yung pangatlo po, kailangan yung pinapadala ko pong pera ay para mismo sa inyong pag-aaral. Hindi po kasali sa perang pinapadala ko ay pantustos po sa pamilya or yung yung personal na po, halimbawa yung pagbili ng kung ano-ano para sa materialistic para sa iyo. Yung perang pinapadala ko po ay para sa pag-aaral only. Yun po. Pang-apat, ayaw ko po yung nagsisinungaling. Pag nagsinungaling ka sa akin, isang beses, pwede pa kitang tanggapin ko yung sorry mo, pero pag pangalawang beses mo na akong niloko, nagsinungaling, wala na. Tapos na po tayo. Ayaw ko po yung nagsisinungaling. Kaya kailangan updated ako palagi. Tapos yung panglima po, syempre, dahil nga content creator po ako, kung saan ako kumukuha pandagdag sa pinapadala ko kasi marami po kayo dumadami na kayong pinapaaral ko. Dito po sa sa pagiging content creator ko, diyan ako kumukuha saka sa bulsa ko mismo. So, kailangan po dapat nakasuporta din po kayo sa akin. Ayaw kong yung sasabihin na nahihiya ganun dahil nga baka nahiya ako sa friends ko na baka nagla-like ako palagi sa'yo, nagko-comment, parang papansin ganun. Who cares, 'di ba? Dahil dito sa diyan ako kumukuha ng ipinapantulong ko sa inyo. So dapat nakasuporta din po kayo sa akin. So number 6 po na kailangan ko dun sa requirements ay kailangan kong makita yung grades po. 'Di ba? Para alam ko din na nag-aaral kayo ng mabuti. Kailangan ko din pong makita 'yon. Yun lang po, 6 lang po na requirements ang kailangan ko. So, kailangan ko ang pinaka need ko talagang malaman is yung number 1 po, yung kailangan kong malaman kung anong trabaho ng parents or yung guardians para alam ko kung ano yung titulong ko. Kasi meron po tayong 3 category. Category sa aking scholarship program. Yung unang-una, full coverage. Meaning to say, ako lahat ang gumagastos. Tuition, allowances, mga boarding, pagkain, basta lahat na yun ng about sa school, ako lahat. Full coverage po yun. So, yung number 2, allowances. Allowance lang yung pinapadala ko kasi nga, binibase ko sa income ng parents. Ayun. Tapos, yung pangatlo is every semester.
Kasi dumadami na po yung aking scholar, hindi ko kayang pagsabay-sabayin yung pagpapadala. So, kaya hinati-hati ko ng anong tawag yun? Nabablanko ako. So, may tatlo tayong category. So, yung pangatlo is yung every semester ako nagpapadala. So, yung parang tuition ang aking pinapadala. So, ayun po, full coverage, allowances, and tuition. So, nagbabase po ako sa qualification number 1. So, kailangan ko po yung malaman yung number 1 natin na requirements. So, sagutin nyo, yun po. Importante na sagutin po ninyo is yung number 1 na qualification ko. So, kailangan ko pong malaman kung anong trabaho ng parents or yung guardians at magkano yung income para alam ko po kung ano yung itutulong ko sa iyo. So, yun lang po sa mga nagtatanong kung paano mag-register. Pwede kayong mag-register mismo dito. Sagutin nyo lang po yung yung mga katanungan at titignan ko kung ano yung kaya kong itulong sa inyo. So, yun lang po. Ito nga po nagbabasa na naman po ako ng ng mga nag-apply. So, madami na po akong screenshot dito na talagang kasi by January po, 2 yung ating idadagdag sa ating scholar. So, teka. So, ayan. So, 2 na naman po. So, sana yung 2 yun is, talagang i-update ako palagi. Kasi, pag once na ikaw na yung yung napili ko, magme-message po ako sa inyo. Tapos, tatawag, video call, kasi meron pa tayong i-discuss. Kasi, ipapa-open pa kita ng bank account. Kailangan kong malaman talaga kung ano yung family status ninyo para alam ko kung ano talaga yung tulong ko. So, yun po. Mag-message lang po ako. Wag niyo na po akong i-message kasi punong-puno na po yung aking inbox at hindi ko kaya ng lahat sagutin. Kaya pag hindi ko kayo masagot, baka magtatampo kayo. Ang tinitignan ko po dyan mismo sa comment. Dyan po mismo ako magre-reply sa inyo. Tapos, i-message ko po kayo. Ako po yung mag-message sa inyo. Hindi kayo yung mag-message sa akin. Ako mismo yung magme-message po sa inyo. So, wag niyo pong kasi pag naka-lock profile, hindi ko ata kayo mame-message. So, ayun po, ako mismo yung mag-reply o i-reply ko. Pag siguro naka-lock profile kayo, is hindi ko kayo ma-message. Kung kayo ay napili ko, mag-reply ako sa inyo na i-message mo ako, ganun. So, yun po sa mga baguhan. Yung mga dating nag-register na po, yung mga nabasa ko na po, naka-screenshot na po yung sa akin, saka naisulat ko dun sa notebook. Kasi pag nandito na ako sa baba, nakakalimutan ko po yung notebook ko. So, nag-screenshot po ako dito para dun ako magbabase pag January na po. Kasi ilang araw na lang po. So, magiging busy ako para titignan kung sino ba talaga yung yung most qualified na tutulungan ko. So, for the meantime po, 2 students yung kukunin natin kasi po meron na po tayong 5. So, 2. So, magiging 7 na po sila. Tutulungan natin. So, may graduating naman po tayo. So, papalitan po natin. So, stay tuned lang po kasi hindi ko alam kung kailan yung graduation. So, papalitan natin yung kanyang yung slot, yung spot niya. So, lang po. Ngayon, 2 muna ang kailangan natin kasi hindi pa natin alam kung kailan yung graduation niya. I think, sabi niya, baka by 2027, sabi niya, kasi alam ko next year na yung niya kasi nag-OJT na. Pero sabi niya, baka January 2027 pa yung graduation kasi nga, antayin pa nilang lahat yung yung lahat ng, kasi medtech po yun medtech po yun. So, mag-graduate na. So, tingnan natin. Kasi, kung tapos na po siya, tapos ko na siyang tulungan, kukuha ulit tayo ng isang
para dun sa slot niya. So, ganun po. Para hindi natin mapagsabay-sabay. Kasi talagang din po, depende po din kasi sa sa income. So, kaya yun, may 3 po tayong category para alam ko kung ano yung itutulong ko sa inyo. So, talagang importante po sa akin is yung number 1 na requirements. Kailangan ko pong malaman yung kung anong trabaho ng parents or yung guardians, saka magkano po talaga yung income nila para alam ko yung itutulong ko. So, ayun po, again po, yun lang po yung kailangan ko para sa mga nagtatanong. So, ayun po, thank you sa sa lahat po ng nag-apply. Ayun po, titingnan ko kung ano po yung maitutulong ko. Kung hindi man kayo mapalad, titignan ko pa rin kung ano yung maitutulong ko. Depende sa sa application na nabasa ko. Kasi kahit po hindi kayo napili, minsan kung nakita kong na deserving nyo naman, tutulungan ko pa rin kayo. So, ayun po, thank you. Thank you.